Hi, magandang araw po sa ating lahat. Pag-uusapan po natin right now ang kaibahan ng pre-selling status at ready for occupancy units. Marami sa ating mga home buyers ay nag-iisip kung ano ba ang ating pipiliin. Yun bang mga pre-selling status na mas cheaper at gagawin pa lamang, or yung mga ready na mga houses na pwede nang lipatan sa mas mabilis na timeline. At dito, i-discuss po natin yung 6 basic na kaibahan po, at ang atin pong magiging lessons in the end ay titignan po ninyo kung ano po ba ang mas appropriate sa inyo based sa inyo pong circumstances. Uunahin po natin pagdating sa construction status. Ang pre-selling status, syempre, ito po yung wala pang nakatayong bahay. Kaya po tayo, kung first-time home buyer tayo, kapag sinasabi po ng ating agent na pre-selling, ang ibig sabihin lang po niyan ay wala pa pong nakatayo na bahay. So in terms of construction status, 0% pa, kumbaga, while syempre, kung ito po ay ready for occupancy na, ito po ay constructed na ang mga unit. Pero note lang, hindi po pare-pareho ang category ng pre-selling sa bawat developer. May mga developer na pag sinabi pong pre-selling, ang timeline po ng kanilang turnover ay 3 to 4 years. May mga ganun po, May mga developer din naman na even pre-selling ang pinag-uusapan po natin, ang timeline ng kanilang turnover ay less than a year, depende po sa developer kung yung pre-selling status ba na yon ay mas mabilis talaga silang mag-turnover regardless sa status nito. So iba-iba po, Kaya po kailangan po nating malaman at maintindihan yon. Para po mas mabilis nating maintindihan kung ang pre-selling status ba na ina-avail nyo ay mas longer ang kaniyang timeline of turnover, titignan po natin sa down payment period. Kapag po nakakita tayo ng down payment period at sinabi nila pre-selling less than a year, most probably yung developer na yon ay priority niya ang construction ng kaniyang mga houses, May mga ganun po. Kapag naman mahaba, nakita ninyo na 2 to 3 years ang payment term ng down payment, yun po aabot po yun ng 3 to 4 years. So by means of checking din yung down payment term, malalaman po natin kung mas mahaba ba yung timeline for the pre-selling na to or mas maiksi. Regarding naman po sa ready for occupancy, alam naman po natin nakatayo yung bahay. But it does not necessarily mean na malilipatan na po siya agad, Meron tayong certain timeline na kung saan ay ipaprocess pa ang ating loan, Ang sistema po ng developer diyan, usually po dapat fully paid kayo ng down payment sa mga constructed unit. Bagamat may mga constructed unit na hindi po yan automatic kahit fully paid ka na ng down na ipaprocess po ang housing loan. Kasi po may mga certain scenario na nagko-comply pa ng documentations ang particular developer. Especially doon sa compliance niya sa title documentations, yung mga permits at iba pa pong government compliance. So hindi po yan automatic, Especially kung wala pa pong nakatira doon sa particular subdivision. Kaya po may mga scenario na nakikita po natin, kami na nakatayo doon sa particular subdivision, pero bakit wala pang nalo-loan o bakit wala pang nakatira? Yun po yung mga certain scenario na constructed na, pero may mga certain compliance pa po ang developer. O pwedeng hindi lang sa title documentations, o pwedeng baka naghihintay sila ng energization, yung sa paglalagay ng linya ng kuryente at linya ng tubig, pwedeng ganun po, Pero the moment na nagkaroon na po niyan at ng process at meron na pong nakatira, yun po yung mas madali po nating mabigyan ng timeline, na kung saan kapag na fully paid ang down payment, magko-comply ka lang ng requirements, then ipaprocess na ang loan, and then kapag na-approve ang yung loan, ay mas mabilis na po ang turnover. So yun po yung ating tinitignan pagdating po sa construction status. Well, in relation sa turnover, nabanggit ko na rin po dito sa una po nating topic, nakadepende nga po yun sa down payment term
at sa compliance ng particular developer. So, hindi nga po pare-pareho ang kagaya po nung nabanggit natin kanina, no? So, titignan po natin maigi yung na-discuss ko po doon sa una po nating na-discuss sa construction status na may impact yung ating timeline ng turnover, kung ito ba ay pre-selling sa particular developer or kung ito ba ay constructed na naghihintay pa ng compliance ng documentations or meron na talagang pinaprocess doon or may nakatira na doon sa area, no? Sa prices, no, of course syempre nagsisimula sa pinakamababang presyo sa pre-selling stage pa lang nitong nung particular project, no, housing project man yan or condominium project man yan. So initial price kapag po ito ay naka pre-selling status, meaning to say ito na yung kung nag-aabang ka ng mababa po talaga, ito po yung pinaka best time para bumili, no? Of course syempre mag-due diligence ka kung yung developer ba na yon ay talagang credible. So part na yon ng iyong due diligence, no? Pero generally ang best time talaga na bumili is nasa pre-selling status. In fact, ako po nagbenta ako ng house and lot dito sa Bulacan area, particularly sa Santa Maria, Bulacan, no, na kung saan ang presyo po ng townhouse dati, ay nasa 700,000 lang. 2015, no, 700,000. And right now may mga may mga nare-reopen or may mga bagong project na ino-open na mataas na po yung presyo, no? Nasa 1.6, 1.7 million na. Imagine that, no? More than double in the last 10 years yung naging presyo na ng property. Kaya yung iba nanghihinayang kasi dati kaya pa nilang bumili. Ngayon, yung presyo dati, sa malayo na sila mas makakahanap, no? Kaya ganun. Especially right now, no? Dito po sa area namin, Bukawi and Santa Maria, Bulacan, especially Santa Maria, hindi na po inaalaw ng LGU yung mga walang carport na houses, no? Kaya 2 million above na po yung itatayo pong mga bagong housing project. So yun po yung talagang transition na, no, pagdating po sa property. So from this kind of amount, no, and then after few years talaga po nag-i-increase na yung presyo, no? Yan. Of course, syempre in relation to that, pagdating po sa down payment, kung pre-selling ito, mas longer yung kanyang down payment term, mas mababa ang monthly kasi i-divide po natin ng longer term, no? So kung ang atin pong financial capacity ay para lang doon sa mas mababang monthly payment o pre-selling status po, yung pwede po nating i-consider. While of course, syempre, kapag po ang binibili natin ay ready for occupancy, bukod po yan sa mas maiksi na ang down payment term, which is mas malaki ang monthly, typically po, minsan yan may mga cash out pa. Cash out ka pa na yung after reservation, magbabayad ka ng cash out na part ng down payment, no? And then shorter na yung down, less than 10 months to pay, ganyan-ganyan po, no? At determining factor din ang pagpupuli paid mo para sa turnover, no? Para sa pag-process. Kaya, no, typically, kung ikaw ay may budget para sa down payment, pwede mo i-consider yung RFO. Pero kung halimbawa, ang budget mo ay para sa installment lang, pre-selling status yung pwede nyo pong option, no? And next pa natin, I think ito na po yung isa pang pwede nating tignan na difference, no? Yung availability. Sa availability, kapag pre-selling status, dahil ito ay newly launched lamang, mas makakapili ka pa dyan. Makakaabang ka ng mas magagandang spot sa particular subdivision. Whether gusto mo mag-abang sa malapit sa entrance gate, main road, malapit sa mga amenities like clubhouse or basketball court, o maybe mas magagandang area tapat ng open spaces, no? Pwedeng ganun, makakapili ka kasi nga marami ka pang option kung nasa pre-selling. While kung medyo nahuli ka ng konti, edi kung ano na lang talaga yung availability, no? Yun po yung kaibahan kapag tayo po ay bibili ng pre-selling versus sa
constructed na. Kasi nga po, ang atin pong mga housing project, pre-selling status pa lang po yan ay nasa-sold out na. Meaning to say, through time, no, yung mga ginagawa na, may mga nakabili na talaga nun. Nagkakaroon lang po talaga ng available na constructed o yung mga ready for occupancy kapag po may na-cancel sa mga previous home buyer. Yun lang po yung certain scenario na tayo po ay makaka-avail ng mga constructed. No? So yung availability, wala ka na masyadong option kapag po yung binili mo ay develop na yung subdivision mismo. And lastly, no, sa atin pong comparison ng pre-selling at RFO, requirements. No? Kapag pre-selling status, initial requirements lang po ang hinihingi po sa inyo. Ang kailangan mo pong i-comply, no, kapag po ito ay pre-selling. Kaya naman, kung ikaw hindi ka pa talaga makaka-comply ng requirements, maybe sa mga kababayan po natin like for example OFW, medyo may challenge ka sa pag-comply ng iba pang requirements, consider nyo po yung pre-selling kasi nga initial requirements lang ang kailangan. While kung ready for occupancy, pinagko-comply na po tayo ng talagang complete requirements, no? Which is yun yung challenge minsan kung hindi mo pa mako-comply yung mga certain requirements. So depende kung ready na ba yung requirements mo or hindi. So yun po magde-determine din kung okay ba ako sa pre-selling or okay ba ako sa RFO. No? So yun po yung basic, no, na mga comparison ng pre-selling at RFO. At kung titignan natin ano ba yung makikita po natin na lesson po dito, no, sa kaibahan po ng pre-selling versus RFO. Ang pre-selling is a wealth strategy. No, kumbaga the earlier na bumili ka ng particular property, through time dahil nag-i-increase ito ng value, nag-a-appraise ito, no? Yung binili mo dati na mura, let's say kagaya ng nabanggit ko 700,000 lang dati, ngayon 1.6 million na. So no, kung ito ay ibebenta mo at ang market value, 'di ba, nag-increase na yung property mo. Yun po yung kagandahan kapag pre-selling. No, in fact, sa mga hindi talaga house and lot, yung mga talagang mga lupa-lupa lang, di ba? Nung araw, binili lang ng ganito yung lupa. Tapos, eventually, ganito na yung presyo niya per square meter. Nakukuha nyo po yung punto natin. So, ganun po ang pre-selling, o, di ba, sa particular property. Kaya, yun po yung kagandahan, no? So, through time, tumataas po yung value ng property po natin. And lesson number 2, kapag naman ready for occupancy, this is actually a lifestyle decision. Siyempre, tinatanong po natin, no, kung halimbawa tayo ay nagre-renta, no, o gusto mo nang malapit ka nang umuwi as an OFW, so most probably gusto natin yung RFO na yung ating bibilin kasi nga mas matitirahan na natin siya agad. No, nandun na yung pangangailangan agad, no. So, yun po yung kagandaan. Mas makakalipat po tayo agad kapag naman po ready for occupancy. So, this is like a lifestyle decision kung RFO po ang atin pong hinahanap. No? And lesson number 3, smart buyer chooses based on life stage. No? Meaning to say, hindi po natin tinatanong kung ano ba yung better. Mas better ba ang pre-selling or RFO? No? Hindi po yun ang supposed to be na tanong. Ang tanong is, which is better for me right now? Yun po yung tanong. Ano ba yung mas better sa akin right now? So, hindi rin po talaga pare-pareho ang magiging sagot ng bawat isa. No? Siyempre, halimbawa, ang stage mo in your life ay bago ka pa lang, nagtatrabaho, no? Konti pa lang yung income mo, o hindi pa sapat yung financial capacity mo. Maybe you can consider yung ating pre-selling status kasi nga, installment, mas mababa yung monthly payment. While kung stable ka na, may capacity ka na, di ba? You will have the option na bumili ka na ng mga constructed na unit, no? So, kaya ito pong pre-selling versus RFO, kung anong mas better, hindi po ito specific sa particular lang na tao, no? Kung hindi, nakadepende po sa atin pong katayuan din, no? Sa ating life stage, no? Ang concept po na ito, no? Kaya, kung tayo po ay magdi-decide na bibili po ng particular property, whether pre-selling or RFO, ito lang po yung
tatanungin natin na 3 question sa sarili natin. Number 1, do I need a house now? May pangangailangan ka ba sa bahay ngayon? If yes, gusto mo na makalipat, RFO ang bagay sa'yo. No? RFO. Second question naman, am I investing in the future? Am I investing in the future? So meaning to say, kung ikaw ay mag-i-invest in the long run for the future, pre-selling ang pwede sa'yo. So may pangangailangan ka na ng bahay, RFO. Kung hindi ka naman nagmamadali at tinitignan mo yung investment in the future o pre-selling status, yung swak para sa iyo. No? And of course, syempre, yung last natin na tatanong natin sa sarili natin, what is my financial capacity today? Ano ba yung kakayahan mo? Kakayahan mo bang magbayad lang ng mas maliit na monthly payments o may kakayahan kang magbayad ng mas malaking cash out at down payment? So kung mas lower ang monthly payment na kakayahan mo, di pre-selling ang bagay sa iyo. At kung may kakayahan ka naman na mas malaki ang ibabayad mo sa down payment or maybe cash out, ready for occupancy po ang iyong pwedeng bilhin, no? So real estate is not just about buying a property, it's about building stability for your family, no? Whether you choose pre-selling or RFO, the most important decision is this, no? You need to start your journey, no, sa iyong dream home, no? So yun po yung kailangan natin gawin.